Tatawag daw siya ng party. Anong ginawa sa'yo? Tinulak niya ako. Tinilan niya ako. Tinulak niya ako ng malakas. Basta wala kang ginawang masama. No, this is mine. Wala, I did this for you. This is not yours. What is it? Yours that I buy it for you. What is it? What is it? No. I want to see your privacy. By that time po, magkausap na po kami ni sister kasi nagkaroon na nga po ng hindi pagkakaunawaan sa labas ng kwarto niya. So, naitulak po siya nung amo niya. So, nasaktan po siya nung amo niya. Ang ginawa niya, tumakbo na po siya sa kwarto niya para to be safe. Okay. So, ang nangyari, hinabol pa rin siya nung amo niyang babae para yun nga, ituloy kung ano man yung panggagalaitin niya sa kapatid ko. So, nakita niya na nagbi-video call kami, tinatry niya pong kunin yung cellphone. So, yun po yung pangyayari na ipapapulis niya yung kapatid ko. So, ang sabi ng kapatid ko, ako yung sinasaktan mo, bakit ako ipapapulis mo? Magandang hapon po, Ma'am Marie Chris. Magandang hapon po, sir. Yes po, Ma'am. Ma'am, kamusta ka ngayon dyan, Ma'am, sa may Riyadh, Saudi? Ayun, hindi ko talaga ako okay kasi nakausap niya na daw yung sa may prego. Nakausap niya na ho yung ahensya. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko kasi hindi ko alam kung ano yung mga iba pang napag-usapan. Sino po yung nakausap, Ma'am? Nakausap po ng employer nyo, yung agency nyo? Ang po dyan po sa Pinas. Okay. So, bali, Ma'am, ilang years ka na po ba dyan sa Riyadh, Saudi nagtatrabaho? Sa kanila ho, sa pamilya ho na to, 1 year na ho. So, basically, Ma'am, 2 years contract ka din sa agency? Opo. Okay, so kailan po mag-i-end yung contract nyo, Ma'am? By December 12 po. December 12? December 12, 2026. Next year pa? Yes po. Okay. Opo. So, bago mo tong employer, Ma'am, o kung yun talaga yung na-deploy ka dyan, yan na mismo, or nalipat ka lang dyan? Nalipat ho ako sa kanila. Sila ho yung bago kong employer. Yan, sa may bagong employer mo, Ma'am, mag-1 year ka na din. 1 year na ho ako sa kanila. 1 year, okay. December 12 po ako. Ano po yung reason, December 12 Ma'am, po bakit, ako. Ma'am, nga nalipat ka dyan? Bakit ka umalis sa dati mong employer? Nagulat nga ho ako nung araw na yun na dinala ho ako sa ahensya. Tapos ang sabi ho nila sa akin, ang paratang ho nila sa akin, nananakit daw ho ako ng bata. Which is hindi ko naman hindi naman ho ako nananakit ang bata. Okay, so nung nilipat ka dyan, Ma'am, sa employer ninyo, same pa rin yung nature of work na ginagawa mo? Like, ang kasambahay? Opo. Okay. So, na physically saktan ka na po ba ng amo ninyo? Like, nabugbog ka, na gano'n? Nung araw ho ng August ng ho na yun, uminit ho yung ulo niya. Nagkaanuhan ho kaming dalawa. Hindi ko alam kung napataas yung boses ko. Nagalit ho siya ng todo. Tapos akala ko ho kasi, pupunta ho kasi siya sa room. Ang akala ko ho kasi, kung ginawa ko ho, binalikan ko lang ho yung nilagay ko dito na tawag ito, pinamili ho nila para mailagay ko ho sa kusina. Sabi ho niya, tinalikuran ko daw ho siya. Pero hindi ko naman ho siya tinalikuran. Hindi ko ho, tatalikuran ko siya. Tapos ang hinila ho niya ako. Kami ho siyang diniscuss sa akin, no? Tapos ginawa ko niya, ginanon ho niya ako. Tapos sa kanya ako itinulak dito sa may pader. Tapos sabi niya sa akin, krama ko eh. So, bali, Ma'am, basically, Ma'am, sinasaktan ka niya, Ma'am, physically? Nung araw na ho na yun, sir. Yung Sige. araw na ho na yun. So, may mga sakit ka po ba, Ma'am, nga naranasan dyan? Like, may mga bleeding ka, may mga underlying condition, meron po ba? Wala? Wala naman ho, sir. Kaso nga lang yun nga lang yung kasi kapag kayo nagagalit na siya, nagkakaroon na ako ng yun ngayon, sobrang takot ko na hindi na maintindihan. So, bali, Ma'am, ikaw, Ma'am, ngayon, gusto niyo po na makauwi na po kayo sa Pilipinas? Hindi ko na alam ko, hindi ko na hindi rin ako makapag-isip ng todo kasi hindi ko. So, kayo, Ma'am, gusto niyo lang po, Ma'am, makauwi po sa Pilipinas? Gusto ko na makauwi na Pilipinas. Okay, kasi po na-trauma po kayo sa ginagawa po ng amo ninyo. Kung ano yung mga sinasabi niya sa akin. Okay. Sige po, Ma'am. Ang naalam po ba ito, Ma'am, ng agency ninyo? Ito po ba ang agency ninyo? Yung Prego International Incorporated? Opo, dyan po sa Pinas. Okay. Alam po ba, Ma'am, ito ng agency ninyo, yung kalagayan nyo dyan? Ay, sumbong nyo na po ba? Nung August ho, nagsabi ho ako sa kanila. Ano sabi pero nila? Pinag-ayos lang ho nila kami kasi sabi niya nila na
kung babayaran ko yung 22,000 kay Real, saan ho ako kukuha ng ganong pera? Kaya di ko ho alam kung ano magiging sagot ko. Okay. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Furman Gumawa. Sir, alam niyo po ba, Apo? sir, yung background nito, sir? Nga nagreklamo Yes. siya. Oo. So, ano po, sir, pwede, sir, Apo, matulong dito, sir, sa OFW natin? Okay, sir, ito lang po yung namin ha. So, like background na po, brief background na po. Sige ng po. case. Noong August po, totoo po yan na nagkaroon ng misunderstanding ang worker natin, saka yung employer. And with our due diligence po, na since naintindihan namin na malaking issue po yan sa, sa work-related na issue po yan. So, inayos po namin at nagkaroon ng promise o bawat panig na magkatrabaho ng maayos at ang employer naman po ay nangako po na magiging maayos din sa worker. At yun po, inaid siya hanggang sa ngayon pong nakarating ang ngayong buwan na po ito. Yan, kahapon lang po naman, yung may issue na naman na nagkaroon ng misunderstanding, sir, sa kanilang dalawa dahil nakausap po namin ng employer nito, sir. Sa side po ito ng employer ha, na information na nakuha Okay. namin. Ito po si worker kasi nahuli ng employer na nag-share ng mga sensitive information sa mga kasama niya sa trabaho. Okay. So, sa kabilang bahay po, sir. So, ang mga Saudi national po kasi sensitive naman po, alam natin, Okay. sa mga ganung bagay. So, nagalit po yung madam mismo po kasi may mga videos. At then, nung tinanong po ng madam po, sir, yung worker natin si Marie Chris, nagdi-deny mga ganon, parang ganon ang tono. So, nagalit po ang employer. But then, wala naman pong physical maltreatment po na nangyayari, sir. Okay. Yung video na ho na yan, sir, hindi ho ako kumuha ng video yan dito sa bahay. Yung video na ho yan, sir, yan ho yung video na napanood yung kanina. Yan ho yung gustong-gusto nilang ipabura sa akin noon pa. Gustong-gusto ho nilang ipabura sa akin noon pa. Tapos, ang tanong ho, sir, kung nag-uusap kami ng kasama ko doon sa tabi ng bahay, bakit ako lang? Bakit ako lang yung pinag-iinitan nila? Bakit ako lang? Kasi hindi naman ho ako lang yung nagsabi. Kung hindi lang ho ako hindi lang ho ako yung nakikipag-usap doon. Bakit ako lang? Okay. Sir, way back August po nangyari po yun. Nagsalita po si madam niya, napagbitaw siya na I will kill you, I will sell you to my bad friends. Okay. Sabihin na natin, sige, sa sobrang galit niya or joke niya yon. Pero the mere fact na ang salitang killing is not a joke. Kasi pagbabanta na yun sa buhay ng isang tao eh. Kahit saang bansa, hindi mo pwedeng gawing joke ang I will kill you. Okay. So, totoo, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan, pero nagkaroon na sila ng Zoom meeting eh. Nasettle na po yun eh. Yung sinasabing yung sensitive na na usapan, dapat close na po yun upon August 2025. Bakit until now inuungkat? So, ibig sabihin, itong si employer, hindi siya healthy makipag-usap sa both parties. Kasi kung healthy siya makipag-usap, dapat close na ng August. Bakit until now, December, ino-open pa rin niya yun? Tapos, ang masaklap niyan, sinasabi niya na, I will send you to the police station, I will put you in jail, or else I will put you in mental. So ano yun, tinotorture niya po yung bata eh. First timer po itong kapatid ko as OFW, 30 years old. So, pumunta po siya doon na motivated na gawin ang kanyang part as OFW kasi separated po siya ngayon sa kanyang husband eh. Okay. Mayroon po siyang isang anak na yun ang pinaka-motivation niya para magtrabaho, para maibigay niya yung magandang kinabukasan. So there's no reason for my sister na gumawa ng hindi maganda dun sa area na yun para maging ganito lang yung kahihinatnan ng kanyang pagsusumikap. Kagabi, dinala siya sa harap ng police station. Okay. For what reason? Itro-traumatize mo yung bata? Gusto mo bang umuwi yung bata na meron ng mental health issue? So as eldest sister, ako na yung pinakananay po nila dahil ulila na kami sa magulang eh. Ako yung pinakapanganay sa 8 magkakapatid. So sabi ko, hindi natin hayaan na uuwi kang bangkay o uuwi kang may sayad kasi may isa kang anak na nag-aantay sa'yo rito. Okay. So wala kaming kakayahan bayaran yung 22,000 real dahil unang-una po, biyuda na rin po ako eh. Biyuda na rin po ako, may 3 anak ako. Sino susuporta sa 22,000 na hinihingi po nila? So, bali yung humingi po ng 22,000 reals. Yung employer po. As employer, okay. Sige po, kasi yung transaction naman dito is yung sa agency. So, kausapin po natin sila and then kausapin po natin yung OWA, ma'am, para po pa-rescue natin to si Ma'am Marie Chris. Mr. Furman? Yes, sir. Yes, sir. Opo. Ang sakali, sir, kasi sir, it seems, sir, na medyo na-traumatize na talaga dun si Ma'am Marie Chris po sa employer niya.
kung sakali, Opo. sir, willing po kayo, sir, nga kayo po mag-shoulder ng ticket niya, sir, pauwi. Ito po ay i-discuss namin no sa management po. Pero kung talagang yun po ang paraan, we are willing po yan, sir. Kaya kami dapat dyan. Kung yun ang paraan, sir. Oo. But then, according to the employer naman, sir, ganito kasi, since may right to employer at gusto niyang habulin din yung niya sa labor ba, para ma-formal. Okay. Formal na mapauwi ang worker kasi hindi naman po agaran itong dragging incident, dragging na maipauwi Okay. agad ito at ma-consider 24 hours. Okay. Idadaan po ito sa proper procedure po para ma-documented naman ang pag-uwi ng OFW na naidaan sa legal process Okay. po. No? At willing po si employer na dumaan sa ganon po. Okay. po. Sige po. Noted for that, sir, no? Thank you for that, sir, Foreman. Yes po, Ma'am Mary Yes Jane. po, we are cooperating, sir. Yeah. Feel free to call us, sir. We are very Sige po. cooperating with it. I-assure po nila na yung 100% kaligtasan ng kapatid ko dahil nung first time po na gusto po sanang sabi ni agency ihatid ni employer si sister sa agency, ang sagot sa kanya ni employer, I will not send you to the agency. I will throw you outside, then I will call to police and I will tell to the police that you're running away. So doon pa lang po marami na pong red flag po si employer kasi hindi po healthy yung mga words na ginagamit niya po sa kapatid ko. Sobrang traumatized na po yung kapatid ko, baka mabaliw na po yun. Parang awa nyo lang po. Please lang po. I-assure nyo po ang kaligtasan ng kapatid ko. Kailangan po namin siya na buhay na uuwi at matino dahil matino siyang umalis. Ma'am, magandang hapon po, Attorney Sherilyn. Magandang hapon po, Attorney Jetro. Yes po, ma'am. May background ka po ba nito, ma'am? Or ano po yung balita dito? Update? Actually, wala pa po siyang update po. But in-endorse na po namin siya sa OWA Riyadh. So patatawagan po namin kagad yung kanyang foreign recruitment agency doon at idadirect po namin na i-pull out po from her employer po. Kung sakali po na hindi po pumayag yung employer, of course, magsisik na po at susulat na po yung ating labor attaché po sa police authorities dyan para po mapatawag po yung employer at madala po muna sa shelter po namin. Ito pong ating OFW si Marie Chris po. Sige So that's what we're gonna do po muna, Attorney Jetro. Of course, there's a process but we understand the urgency po. Yes po, Kasi ma'am. may pananakop po na nangyayari eh. So this will be considered po as a top priority po. Sige po. Maraming salamat po talaga, Attorney Sherilyn Malonzo, sa mabilis pong action talaga ng OWA. Ano po, ma'am, nabigyan ng po assurance, ma'am, yung OWA nga i-coordinate nila agad dun, ma'am, sa MWO sa Riyadh. Then para po ma-rescue din si Ma'am Marie Chris because of the urgency nga kasi may pananakit nga nangyayari. And then hopefully magiging cooperative yung employer. Otherwise, so idadaan po nila sa legal proceeding. Yes so for the po, meantime, Attorney. ma'am, shelter din nila si Ma'am Marie Chris. Yes po, Attorney. Maraming salamat po. Yes po. Lagi ko sinasabi, magdasal ka lang, kumapit ka sa Diyos. Listen to praise and worship. Nasa iyo si Lord. Magpakatatag ka, pakalakas ka dyan. Marami kami nagmamahal na Sir, nag-aantay sa'yo. Please, magpakatatag ka. Huwag kang sumuko sa hamon ng buhay. maraming salamat po. Na-erase na po namin to sa may OWA, ma'am. And mag-coordinate na po sila, ma'am, sa MWO natin sa Riyadh, ma'am, para po ma-rescue kayo, ma'am. At para po malipat kayo muna temporarily sa shelter, ma'am, para po sa inyong kaligtasan, ma'am. Maraming salamat po, sir. Ang kapit na, ma'am, at saka tiwala, ma'am. Ko kayo.